Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus sa mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Maganda at mabiyayang umaga po sa ating lahat. At pakibati nga ho inyong katabi rin ng isang mabiyayang umaga. Ang gustong lalong magtuloy ang biyaya sa araw na ito, palakpakan natin ang Panginoon. Yung hindi pumalakpak, hindi bibiyaan. Mayaman na siguro, no? Lagi ko pong sinasabi yan, lalo na sa Quiapo, yung gustong pagpalain, pumalakpak ng mas malakas at talaga namang pumapalakpak ng mas malakas.
Yang mga pumalakpak ng mas malakas ang matindi ang pangangailangan sa buhay. Ayan, di pa ako tapos pumalakpak kayo, kaya talagang yun yung sabi ko sa Quiapo, yun yung mga talagang desperado at matindi ang pangangailangan, kaya talagang hagupit ang palakpak. Tayo po'y nagpapasalamat kay Father Milver, ang ating kura paroko, Father Roland, ang presidente, ang pangulo, ang pinuno ng ating mga asosasyon ng religyoso at religyosa sa pagtitipong ito sa parokya ni Santo Domingo de Guzman, ng pinakamatandang parokya sa ating diocese. At sa natatanging paraan, ang misang ito ay kasama natin bukod sa sambayanan ng parokyang ito, ang ating mga religyoso at religyosa, ang ating mga kapatid na nagtalaga ng kanilang buhay sa Panginoon at malapit na katuwang ng ating simbahan. Ako po bilang obispo, malapit na katuwang, ay close collaborators sa paglilingkod. Kaya't maraming salamat po, fathers, brothers, and sisters for coming over. I know it's a Monday. Sa iba, ito'y pahinga. Sa iba naman na nasa apostolado, dahil Lunes, dahil sa eskwelahan, ay marami ring gawain dahil simula ng linggo. Gayunpaman ay minabuti ninyo. Hindi ko alam kung persado ba sila, Father, no? Talagang under pain of excommunication ba pag hindi umaten, no? Pero alam ko naman, ang lalo na mga religyoso at religyosa ay talagang ang kanilang pakikiisa sa simbahang lokal ay gano'n na lang katindi. Kaya maraming salamat po sa inyong pagpunta. Alam ko po, marami rin kayong gawain o pahinga na rin, pero nandito po kayo at magkakasama tayo. Kaya palakpakan po natin ang ating mga religious fathers, brothers, and sisters. Salamat po sa inyong pagpunta. At kinasasabikan ko po ang mapuntahan ng bawat houses ng bawat isa sa inyo in the very near future, and hopefully, no? Ayoko munang mangako, panahon ngayon ng mga pangakong napapako, no? Ayoko nang dumagdag sa mga ganoon, pero ay sisikapin ko po na mapuntahan ang bawat house ninyo para kung pwedeng magkape sa inyo, no? O magtsaa, no? Ayan, at makikuntahan ng kaunti, ay ito po ay aking lubos na pinananabikan. At napakaganda po sa ebanghelyo natin ngayon na may lumapit daw sa Panginoon. Anong kailangan kong gawin para matamo ang buhay na walang hanggan? What must I do to inherit eternal life? And isn't it, dear sisters and brothers, dear fathers, that is the underlying question that we had in our hearts when we felt the call. Nung ating pinag-iisipan ang tawag ng Panginoon, ito yung unang sumagi sa atin. Ano bang dapat kong gawin para maligtas? Anong dapat kong gawin para sa Panginoon? Kaya nga, minabuti ninyo na sa pamamaraan ng buhay religyoso, sa pagpapari, sa pagmamadre, sa pagiging brother, dito maipamamalas ang sagot. Anong dapat gawin? Anong dapat kong gawin? Naalala ko noon, ganun din po ako. Nung nag-iisip ako kung magpapari o hindi, ano mang dapat kong gawin? Naalala ko nung ako po ini-interview ng vocation director, sabi niya, bakit gusto mo magpari? Dahil gusto ko pong maglingkod sa simbahan. Gusto ko pong maglingkod sa Diyos. Sabi nga nung pari sa akin, pwede ka naman maglingkod kahit may asawa ka. Pwede ka naman maglingkod kahit single ka. Bakit pa pari? Sabi ko, sa tingin ko po, wala pa akong kamuang-muang nun sa mga teolohiya o ano man. Tingin ko po, yun yung para sa akin ay yun ang pinakamagandang paraan. Siguro nga sa iba ang paraan,
Iba-iba tayo ng paraan, pero para sa akin, yun ang mabisa at magandang paraan, paglingkuran. Ngunit alam natin, at ito'y para din sa mga kapatid nating laiko, na sa ating pagpapatuloy sa paghuhubog, hindi iyon ang talagang dahilan at sapat na batayan sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Hindi ito tungkol sa dapat nating gawin. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, baka akala natin may dinadagdag yung Panginoon na dapat gawin nung batang lalaki na mayaman. Sabi ng Panginoon, go, sell all what you have and give them to the poor. It's not about another command. It's not about another order. Hindi po. Hindi yun ang nais ipunto ng Panginoon. Nung sinabi niyang, ibahagi mo lahat-lahat. Naalala ko po tuloy, meron daw isang pulubi at meron siyang dinaanan na mama at nakita niya yung mama, no, na may diamante. At sabi nung pulubi dun sa mama, akin na lang yung diamante mo. At walang kagatul-gatul, binukot ng mama yung diamante at ibinigay niya sa pulubi. Tuwan-tuwa yung pulubi. Naka-jackpot siya. Biruin mo, hindi nagdalawang salita. Nakuha niya yung diamante. Umalis siya. Nagmamadali. Siguro, bebenta na niya yung diamante. Pero maya-maya, bumalik siya sa mama. Sabi niya, ito na yung diamante. Nagtaka yung mama. Sabi niya, bakit mo binabalik? Alam ko, meron ka pang higit sa diamanting yan. Sabi ng mama, bakit? Anong ibig mo sabihin? Dahil ganun mong kadaling ibigay ito, ano yung merong ka pa para madali mong bitawan itong napakahalagang bagay na ito? Yun ang nais ipunto ng Panginoon. Kaya pwede niyang ibigay ang lahat-lahat dahil mayroon mas matinding kapalit na tangan-tangan. At ano yun? Hindi bagay, kung hindi isang ugnayan. And hopefully, dear fathers, sisters, and brothers, that is what we will show to the people. We can easily let go of anything in life because we have Jesus in our lives. Yun ang meron tayo. Kaya lahat pwede nating bitawan. Lahat pwede nating iwan. Dahil nasa atin ang Panginoon. Yun ang grasya. Si Jesus ang grasya. Huwag po kayong magsasawa. Alam ko masisira ang taingan nyo simula nang ako'y dumating sa Bataan sapagkat tuwing makikita tayo, baka maririnig nyo lagi yung salitang grasya. Yun po ang aking motto at yun po ang dasal ko araw-araw. Grasya. Tuwing umaga ang aking dasal at paalala sa sarili ko, ang lahat ay biyaya. Gaya ng sinabi ni Santa Teresita del Niño Jesus, nahango sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang lahat ay biyaya. Pero lagi ko sinasabi sa mga taong kalakbay ko, hindi ganun kadaling sabihin na ang lahat ay biyaya. Kailangan mo ng pananampalataya para masabi mo ang lahat ay biyaya. Sapagkat masaya man o malungkot, kaya ba nating masabing ang lahat ay biyaya? Malusog man o may karamdaman, kaya pa rin ba nating sabihin ang lahat ay biyaya? Tagumpay man o talunan, kaya pa rin ba nating sabihin ang lahat ay biyaya? Mahirap. Gaya ng sabi sa Ebanghelyo ngayon ng mga alagad, parang imposible naman yata yan. Sapagkat sa bandang huli, mga kapatid, ang grasya ay hindi bagay. Ang blessing ay hindi yung dinadasal nating dagdag ayuda, dagdag ginhawa, dagdag kayamanan, o anuman. Sapagkat ang tunay na pagpapala, ang tunay na grasya ay yung ating ugnayan kay Jesus. Yun
ang grasyang tunay. Our friendship with Jesus. Our special relationship with Jesus. And especially, my dear brothers and sisters, in the consecrated life, that is what we are always cultivating every day. It's not about what we do. Hindi ito tungkol sa ginagawa natin. Tandaan nyo, yun yung pagkakamali nung lumapit kay Jesus. Akala niya tungkol to, anong dapat kong gawin? Mga kapatid din na laiko, hindi ito tungkol sa dapat nating gawin. Dahil kukulangin tayo, kakapusin tayo. At gaya nga ng sabi ng mga alagad, imposible. Pero anong sabi ng Panginoon? Walang imposible sa Diyos, sapagkat lahat kaya ng Diyos, magagawa ng Diyos. Hindi ito tungkol sa magagawa natin, ito'y tungkol sa magagawa ng Diyos. At yun ang grasya ng Diyos. Kaya ito po yung ipagdasal natin sa bawat isa sa misang ito, na sa pagharap natin sa mga pinaglilingkuran natin, ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga ulila, ang mga magsasakat mangingisda, ang ating mga parokyano, ang mga taong dumudulog sa atin, ang ating ibahagi sa kanila, hindi lang ang ating gawain, kung hindi ang ating ugnayan kay Jesus. Sapagkat walang katumbas na kayamanan ang ugnayan natin kay Jesus. Walang hihigit pa sa grasya ng Diyos, sapagkat ito ang ating lakas, ito ang ating pag-asa, kaya't kaya natin bitawan ng lahat, kaya natin kalimutan ng lahat, dahil nasa puso natin si Jesus, ang mukha ng grasya ng Diyos. Tulungan tayo ng mahal na ina. Kaya nga, lagi natin siyang tinatawag, Ave Maria, napupuno ka ng grasya, sapagkat napupuno siya ng pag-ibig, lakas at kapayapaan ni Jesus sa kanyang buhay. At siya ang larawan natin ng taong tapat at laging sumusunod sa Diyos, sapagkat umaasa siya hindi sa kanyang magagawa, kung hindi sa magagawa ng Diyos sa kanya. Tulungan tayo ng mahal na ina na laging maging bukas upang tanggapin at ibahagi ang grasya ng Diyos. Amen.